Let us pause for a while and pray for the grandparents. Prayer for grandparents. Lord Jesus, you were born in the Virgin Mary, the daughter of Saints Joachim and Anne. Look with love on grandparents the world over. Protect them. They are a source of enrichment for families, for the Church and for all of society. Support them. As they grow older, may they continue to be for their family strong pillars of gospel faith, guardians of noble domestic ideals, living treasuries of sound religious traditions. Make them teachers of wisdom and courage, that they may pass on to future generations the fruits of their mature human and spiritual experience. Lord Jesus, help families and society to value the presence and role of grandparents. May they never be ignored or excluded, but always encounter respect and love. Help them to live serenely and to feel welcomed in all the years of life which you give them. Mary, Mother of all the living, keep grandparents constantly in your care, accompany them on their earthly pilgrimage, and by your prayers, grant that all families may one day be reunited in our heavenly homeland, where you await all humanity for the great embrace of life without end. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lolo Roy mula sa Catholic Grandparents Association sa Diocese ng Antipolo. Narito tayo ngayon sa ating programang mga kwento ni Lolo at Lola. Mag-uusap po tayo ng ilang nilalaman ng Amoris Laetitia. Ito'y isang apostolic exhortation na isinulat at ibinigay ni Pope Francis sa simbahan noong March 19, 2016. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Catholic Grandparents Association of the Philippines. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga karanasan ng mga lolo at lola sa kasalukuyang pamilyang Pilipino. At para magabayan tayo sa ating pag-uusapan ngayon, basahin po natin ang isinulat ni Pope Francis sa Amoris Laetitia number 192. Huwag mo akong pababayaan sa aking pagtanda. Huwag mong kalimutan kapag naubos na ang aking lakas. Ito ang panawagan ng matatanda na natatakot, makalimutan at mabaliwala. Kung paanong tinatawag tayo ng Diyos na maging mga kasangkapan upang marinig ang hinaing ng mga dukha, inaasahan rin niya na diringgin natin ang pag-ibig ng matatanda. Mabigat ang hinihingi nito sa mga pamilya at pamayanan dahil hindi maaring sumang-ayon ang simbahan sa isang diwa ng pagkayamot, lalong hindi sa kawalang pakialam at pagbabaliwala. Pagdating sa pagtanda, dapat nating pukawin sa pamayanan ang diwa ng pagpapasalamat, pagpapahalaga at pagkalinga sa isang matanda na kabilang siya sa pamayanan. Ang mga matatanda ay mga lalaki at babae, mga ama at ina na nauna sa atin sa parehong landas, sarili nating bahay, sa araw-araw nating pakikibaka upang mabuhay ng maayos. Dahil dito, labis kong pinapangarap ang isang simbahan na humahamon sa kultura ng pagtatapon sa pamamagitan ng nag-uumapaw na galak ng isang bagong pagyayakapan sa pagitan ng mga bata at ng matatanda. Papakinggan din natin ang mga kwento ni Lolo Pit at Lola Zenen tungkol dito. Welcome po dito sa ating programa. Ang ating bisita ngayon sa araw na ito ay si Lolo Pit at si Lola Zenen. Sila ay galing sa Diocese ng Daet. Magandang hapon sa inyong dalawa, Lolo Pit, Lola Zenen. Magandang hapon din sa iyo, Dan. Ako ay si Lola Zenen, may 6 na anak at nandito kami upang patuloy namin patuloy ang tungkulin namin bilang lolo at lola. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa inyong lahat. Ako naman po si Lolo Pit at ako palagi kong nababanggit yan na kahit na Pit ang pangalan ko ay hindi naman po ito malupit, mabait ito si Lolo Pit. At ako po ay 11 na ang aking apo
8 lalaki at 3 babae. At gaya ng nabanggit ko na aking may bahay ay kami naninirahan sa bayan ng Labo dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Miyembro po ng Diocese of Daet. Ang pag-uusapan natin ngayon, Lolo Pit at Lola Senen, ay tungkol sa mga karanasan ninyo sa mga nangyayari ngayon. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, ang mga matatanda, mga may edad ay parang binabaliwala na. Ano masasabi mo, Lolo Pit, tungkol sa iyong karanasan dito sa ating komunidad, sa pamilya mo, at sa simbahan? Unahin natin ang karanasan mo sa iyong pamilya. Aba, napakaganda ang karanasan ko sa aking pamilya, lalong-lalo na nang kanoy magkaroon ng unang apo. Natatandaan ko na 1989 nang kauna-unahan kami magkaroon ng apo, at marahil ito ay naranasan din ng lolo at lola na para bagang kami ay bagong nilalang sa pagkakaroon ng ganitong may apo na yung ang kaligayahan namin ay nangyayari sapagkat doon ay kasama namin ang apo namin doon sa isang bahay na tinitirhan ng aking panganay na anak at ng aking kauna-unahang manugang. Kaya't kami ay tuwan-tuwa na kasama namin yung una naming apo. At bukod sa riyan ay nung magdami na ang aking mga apo ay nagkakaroon kami ng parang pagsasama-sama. Kumisan once a month yan sapagkat yung karamihan doon sa aking tatlong anak na may pamilya niya, nandun sila sa Manila. Kaya kami mag-asawa ay pasyal lang ng pasyal sa Manila. At ang nangyayari nga dito, hindi ko malaman kung ito sobra ng pagmamahal sa pamilya na nandun doon sa Manila. Pag nandun kami ayoko na may pagmalakihan sapagkat palagi kaming tinotoka nung tatlong pamilya na yun na siyang mag-sponsor ng either lunch or dinner. At ang isang, hindi mo naman sasabihin na sinasakit ng puso mo at damdamin kung bakit kasi 8 lalaki yung nandoon ay, alam mo naman ng mga lalaki, ayaw namin banggitin na kung bakit sila pag kumakain talaga ang lakas kumain mga teenager. Yan ang nangyayari sa pamilya, pero gusto namin yun kahit kaming mag-asawa ang siyang nag-handle ng yung mga gastusin. Siguro naman kaya dumadating yung mga pagkakataong ganun, ang Panginoon Diyos yung biyayang pinagkakaloob sa amin talagang dapat doon ginugugol sapagkat kami bilang mag-asawa, dalawa na lamang kami, wala naman kami yung pagkakagastusan sapagkat sila'y mga professional na, yung aking mga anak na yon at kanya-kanya ng hanap buhay sila. At ewan ko kung kinakailangan banggitin ko rin dito na kami, sa pamilya namin, nakakadanas din ng sasabihin nating dalamhati o pagsubok. Dumadating yan at nangyari nga na nitong mga panahon na sila'y mga professional na at ewan ko, pero yung nais ko rin pagmalaki sa inyong lahat na ako yung nagkaroon ng isang anak na pare at ang kanyang katungkulan maganda rin sapagkat siya naglingkod sa dito sa Diocese ng Daet. At ewan ko, subalit ang aking may bahay dyan nagkaroon din ng isang karanasan na hindi niya malilimot-limutan, pero ewan ko kung gusto niyang banggitin dito. Kaya lang nung mga panahon na yon ng aking anak na pari ay nung 2007, pagkalipas ng halos 1995 siya, naging pari 2007 yung umalis na siya bilang pagpapari ay, alam nyo, ibang naramdaman talaga ng ina sa anak. At noong mga panahon na yon ay nangyayari yan ng aking asawa, ang aking may bahay ay halos buwan-buwan nagpupunta kami sa ospital, sa doktor na espesyalista sa yung may kinalaman sa
psychical yung sickness or karamdaman. At halos sa loob ng 2 taon ay hininda namin mag-asawa yung gano'n na problema. Pero dumating sa amin yung stage na yan mga panghamon sa amin bilang lolo at lola ay natanggap namin yun. At ewan ko kung may masasabi ang aking meron din akong masasabi sa inyo na minsan nung talagang umalis nga yung anak namin na pare, merong nagkataon na merong okasyon sa simbahan na may isang pare na nagsabi sa akin na, bakit nandito ka? Kumbaga sa kwalan, para kung hindi maganda yung sa akin dating kasi ang gusto ko yung makita sila, yung lalo nila akong na dapat yung bigyan ng lakas ng loob. Pero wala akong kasi hindi na ako nagsagot sa nagpare na sabi sa akin, ba't nandito ka? Ang ibig niya sabihin sa akin, yun lang ang karanasan ko na hindi ko makakalimutan na may nagsabi sa akin ng gano'n. Yan ang isang pangyayari na talagang yung nangyari din na ang aking may bahay ay natanggap din yung ganong mga pangyayari sa buhay sapagkat mga hamon sa atin yan na yung pumasok sa isip namin na pagsishare namin na imagine yan panahon ng 2007, paano na ngayon 2021 pag nakita po ninyo ang aking may bahay at nakikita mo nyo sa camera ngayon parang hindi siya nagkakaedad, lalo siyang bumabata at siguro yan ang maganda rin nating makita na pag dumadating sa buhay natin yan bilang lolo at lola, tanggapin mo sapagkat yung aming mga apo ngayon ay isang mapagmamalaki ko ay sila'y hindi nahihiya na lumapit sa amin ang mga apo namin at magsasabi yan ng lolo, ako po ay merong gastusin na ganoon. Ay biro mo ang apo mo yan nagsasabi, di anong sasagot ng lolo? Di palagi ang sagot ng lolo, magkano anak ang yan, saka sila magbubukas ng bibig nila. Nangyayari ba sa inyo yan yung mga apo niyong ganyan ang sasagot niyo, sige anak, magkano ba ang kailangan mo? Yan ang nangyayari sa aming mag-asawa kung bakit yung mga apo namin, hindi baga nahihiyang magsabi ng kanilang kailangan. Nangyayari yan sa amin. At meron pa po kaming isang karanasan sa anak na gusto rin naming yung imulat at ibanggitin sa inyo na pag dumadating ito marahil ay sabihin nyo, paano natanggap ng mag-asawa yan? Yung pong aming bosong anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, palibasa ay matagal na siya ron nagtatrabaho, halos 13 o 14 na taon na. So magkahiwalay silang mag-asawa. Dumating yung stage na naghiwalay sila. May dalawa na kaming apo doon na parehong magandang apo na sila ay nag-celebrate ng kanilang debut. Yan ay dumadating sa amin na kami ay maligaya pa rin yung dumating yung stage na ganyan na ang aming bunsong anak ay gano'n na naghiwalay sila ng kanyang asawa ay natanggap namin. And then ngayon yung aming apo na yon na dalawa ayun, hindi naman sasabihin natin na pinabayaan namin, kundi lalong tumibay yung aming pag-aalaga sa kanila bilang mga apo. At yan ang isang ngayon sa komunidad naman natin ay nandiyan yung aming ginagampanang tungkulin at kasama na rito ang simbahan sapagkat ewan ko kung ano-anong mga katungkulan ng hawak ngayon ng aking may bahay. Pero ikaw na nga magsabi, ano-anong mga katungkulan ng hawak mo ngayon dyan sa ating komunidad? Dati po ako ay nasa CWL, sa Ancilla Domini at kasama rin po ako sa orphanage sa Diocese ng Daet. Yun po, palagi kami nasa simbahan. May mga
ngayon lang po na ito ang panggawa ng pandemic. Kaya wala kami ngayong mga meeting sa simbahan. Kaya yun, parati rin kami nagsisave kahit ganitong meron kaming pinagdadaanan na pandemic. Naglilingkod pa rin kami sa Po May Kawan. Nais ko rin dagdagan yung sinasabi na aking may bahay. Pagkat palagi po kami dito sa bahay. Nung siya ay treasurer ng CWL, ay kumisan po doon sa bahay siya nagkukwenta ng mga kanyang koleksyon. Ay, Sus Mariosip, bakit dito tinitingnan kung magkano yung binibilang niya? At yun ay parang pabiro na, ay, laki naman nata na koleksyon nyo bilang CWL. So, gaya po yung gano'n na yung kasama mong may bahay ay gano'n ng pagtitiwala sa iyo ng komunidad na kung bakit ikaw ang naghahawak ng pondo na matagal na. Biro mo, ang alam ko dyan, 7 na taon niya na tesorera ng CWL. Sabi ko ganyan, biro mo, hindi ka pinapalitan, yung mga ganyan bagay-baga, yung mga ganyan. At ako naman po ay, ewan ko kung dapat kong ipagmalaki rin ito. Ako po ay ang ginagampanan ko ngayon sa komunidad at sa simbahan. Ayan po, ako ay ang isang talagang, sabi nga, very proud. Although dapat hindi ka naman maging proud sa katungkulan mong ganyan. Pagkat sasabihin natin ito, paglilingkod, ibig ko ipagmalaki sa lahat. Yung paglilingkod na yan ang ginagampanan ko. Pagkat ako ay isang lay minister sa katedral mismo, ako po ay pagka naglalakad dyan, makita mo po ay maraming tao ay nakatingin sa akin na para bagang sinasabi, yung matanda nito, ganito pa. Kaya ako kumisa po ay hindi ko maiwasan na hindi magpasalamat sa Po May Kapal. Paano itong may edad nito na ganito ginagawang paglakad sa simbahan na maraming tao na para bagang hindi nararamdaman na siya ay 84 na ang edad. Ako po ay chairman din ng SPACP. Alam po niyo yung SPACP yan yung Socio-Pastoral Action Foundation ng Diocese of Daig. At bilang chairman po ako nagpipreside sa mga meeting ng Board of Trustees. Ang isa pong pagmamalaki ko po dyan kuminsan maiisip-isip mo na ikaw nagpipreside ka ng meeting, ang karap mo mga Board of Trustees, mga pari. Paano mong gagawin yan, Pedro, yung mga ganyang katungkulan? And then bukod sa roon po, meron pa po kaming yung tinatawag na Social Program Coordinator ng Council of the Leyte. Meron pa po akong ako po mismo yung Secretary General ng Commission on Ecology and Mining. So dito po yung talagang sinasabi ko na simula pa lamang na paghahanda na kung bakit ako na isang lamang ay na ito siyang naglilingkod at nagagamit ko po yung mga naging karanasan ko nung ako sasabihin pang hindi pa lolo at lola sa ecology and mining, yung may kinalaman sa pangangalaga ng ating kapaligiran na nilikha ng Po May Kapal. So yun ang aking nais na pagyayabang dito, although hindi dapat ipagyabang, pero ang isang pinagmamalaki ko po ngayon na talagang siyang parang gabay na gabay ko ngayon bilang yung samahan po dito ng mga lolo at lola, yung Catholic Grandparents Association. Ako po nung yung aming dating presidente dito yung maging national president, si Dr. Ramores. Akalamin po ba niya ako ginawa ngayong diocese ang president ng CGA? Hindi parang lalong naramdaman ko yung pagpapahalaga sa akin bilang lolo at lola. Kasi kasama ko palagi ang aking may bahay niya, kaya lolo at lola ang aking palagi nabawanggit dito. Na hanggang ngayon ay kami nandiyan na ginagampanan namin yung aming tungkulin. At ang isang maganda pa rin kung saan kaming lugar dito sa Pilipinas nakakarating. Yan ang isang, sabi ko nga, pagpapala ng Po May Kapal na para bang sinasabi, Pedro at Senen, kayo ay hahaba ko pa ang buhay nyo. Kaya kami naman nakikita ninyo, malusog na malusog at naglalakad pa, dadala-dalawa lang. Yan, ganyan po ang nangyayari sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa sinasabi ng mga kabataan ngayon? Matanda na yan, wala nang pakinabang yan. Ano masasabi mo tungkol sa kanila? Ang isang maganda dito
yan mga katwiran ngayon ng mga parang kulang sila ng tinatawag nating nung araw may mga pangaral tayong tinatanggap sa ating mga magulang noon, at yan ay nararamdaman namin, at alam ko yan nararamdaman na aking may bahay ko, kasi kahit solong anak yan, marahil nag-concentrate sa kanya yung mga magulang niya nung siya ay yung lumalaki pa lamang. Ayan ang nangyayari na yung buhay-buhay namin na talagang yung kabataan mo ay nahahanda yung pagiging ikaw ay lolo at lola pagdating ng panahon. Yan. Talagang napakaganda ng mga binahagi mo sa amin ngayong araw na ito. Lolo Pete, Lola Senen, sana'y madaming matutunan ang mga nanonood sa atin at sa inyong karanasan, tatag ng loob, ang mga advice nyo sa kabataan. Kaya mga kapatid, salamat pong madami. Maraming salamat sa inyo, Lolo Pete, Lola Senen, sa mga bagay-bagay na binahagi nyo ngayong hapon na ito. Muli, maraming salamat. Isa ring malaking karangalan para sa aming mag-asawa na aming mag-asawa ang tinukoy nyo para magsiwalat ng mga naging karanasan namin sa aming buhay hanggang sa kami maging lolo at lola na, at ako at sa aking may bahay ay ang aming pasasalamat sa pong may kapal na kaya nangyayari ito sa amin, sapagkat kami ay pinagpapala hanggang sa mga panahon nito, at kami na may maasang habang kami nabubuhay ay patuloy kaming susubaybayan ng ating Panginoong Diyos ng pagsubaybay upang nasa ganun magampanan namin yung lahat ng mga gawain na iniaatak sa amin na may kinalaman sa pamilya, sa komunidad at sa ating simbahan. Maraming salamat po.